Ako si Lila, isang simpleng babae na minsang nabuhay sa mundo ng kulay at pag-asa. Ngunit sa isang iglap, tila nagbago ang lahat. Isang umaga, nagising ako at naramdaman ang bigat sa aking dibdib. Hindi ko ito pinansin at nagpatuloy sa aking araw. Ngunit kalaunan, lumala ito. Hanggang sa hindi ko na kayang bumangon mula sa kama. Isang bisitang hindi inaasahan ang dumating sa akin, ang aking sakit. Mula sa mga araw na puno ng sigla, naging bahagi ng buhay ko ang mga gamot, ospital, at takot. Hindi ko inakalang makakaya kong maranasan ang ganitong klasing pagdurusa. Ngunit sa likod ng bawat sakit, nariyan si Adrian. Siya ang ilaw sa gitna ng madilim kong mundo. Hindi siya bumitaw, kahit pa sa mga oras na gusto ko nang sumuko. Si Adrian, ang aking katuwang, ay tila isang anghel na ipinadala upang alalayan ako. Sa bawat gising ko sa ospital, siya ang unang bumabati sa akin ng hungiti. Kahit na alam kong sa likod ng kanyang mga mata ay may pag-aalala. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa ang lahat ng iyon. Ngunit sa kanya ako kumukuha ng lakas. Isang araw, habang kami ay nasa ospital, dumating ang doktor na may daladalang balita. "Lila," sabi niya, "ang resulta ng iyong mga pagsusuri ay labis na nakakabahala. Kailangan nating pag-usapan ang mga susunod na hakbang." Sa mga sandaling iyon, tila bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Ngunit habang nakatingin ako kay Adrian, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. "Kaya natin ito," anya, hawak ang aking kamay. Sa kabila ng kanyang mga salitang puno ng pag-asa, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Paano ako magiging matatag kung ang bawat araw ay puno ng sakit at takot? Ngunit sa tuwing nakikita ko si Adrian, nararamdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal at dedikasyon. Hindi ko maitatanggi na sa kanya ako kumukuha ng lakas. Dumating ang gabi kung saan hindi ko na matiis ang sakit. Pakiramdam ko ay unti-unti akong hinihila ng kadiliman. Ngunit sa likod ng bawat pagdurusa, naroon si Adrian, hawak ang aking kamay. "Lila, hindi kita iiwan," bulong niya, habang ang mga luha ay dahan-dahang bumabagsak sa kanyang pisngi. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tindi ng kanyang pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi ko inakalang mararanasan ko kailanman. Ngunit sa likod ng bawat pahayag ng pag-ibig, may bumabalot na misteryo. Isang gabi, habang kami ay nasa ospital, may narinig akong bulungan mula sa kabilang silid. "Hindi niya alam ang buong katotohanan," sabi ng isang boses. Hindi ko alam kung kanino ito nanggagaling, ngunit tila mayroong lihim na nakatago sa likod ng sakit na ito. Ano pa nga ba ang hindi ko alam? Sa kabila ng pagmamahal ni Adrian, may mga katanungan na bumabalot sa aking isipan. Isang bagay ang sigurado, hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa likod ng bawat sakit, nariyan pa rin ang pagmamahal. Ang tanong nga lang, paano kung ang pagmamahal na iyon ay may kasamang lihim na hindi ko inaasahan? Sa paglipas ng mga araw, patuloy kong nararamdaman ang pagod na dulot ng aking karamdaman. Parang isang mabigat na kadenang nakatali sa aking katawan. Unti-unting hinahatak pababa. Ngunit sa kabila ng lahat, nariyan si Liam, ang lalaking hindi bumitaw sa akin kahit sa pinakamasasakit na sandali. Simula noong malaman ko ang aking kalagayan, hindi ko na mabilang ang mga gabi kung saan nagising ako sa gitna ng gabi, umiiyak at natatakot. Sa mga pagkakataong iyon, si Liam ang naging ilaw ko sa dilim. Palaging naroon, hinahaplos ang aking buhok at binubulong sa akin na magiging maayos ang lahat. Ang kanyang boses ay parang musika sa akin, nakakapawi ng takot kahit sandali lang. Isang araw, habang nakaupo kami sa hardin ng ospital, naisip kong tanungin siya. "Liam, bakit hindi ka bumibitaw? Hindi mo ba nararamdaman ang bigat ng lahat ng ito?"
Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng puno ay naglalagas, tila sumasalamin sa nararamdaman ko. Unti-unting nawawala. Ngumiti si Liam. Ang kanyang mga ngiti ay may halong lungkot at pag-asa. Alam mo, Isa, hindi madali ang lahat ng ito. Pero sa likod ng sakit, naroon ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko kayang iwan ka dahil alam kong mas kailangan mo ako ngayon. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ko. Napagtanto kong sa kabila ng aking pag-aalinlangan, si Liam ay nananatiling matatag, isang haligi sa gitna ng aking bumabagsak na mundo. Sa mga susunod na araw, mas nagkaroon ako ng pag-asa. Naisip ko na kahit anong mangyari, may isang taong nagmamahal sa akin ng totoo. Ngunit dumating ang isang umaga na nagbago sa lahat. Nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Parang may bumubulong sa akin na may mangyayari. Hindi ko maipaliwanag kung ano, ngunit ang kaba sa dibdib ko ay hindi maalis. Pagdating ni Liam, may kakaiba sa kanyang mga mata. Parang may iniisip siyang malalim, isang lihim na hindi niya masabi. Nag-usap kami ng kaunti, ngunit ramdam ko ang layo ng kanyang isip. Hanggang sa sinabi niya, Isa, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang kanyang tono ay seryoso, at ang kanyang mata ay puno ng pag-aalala. Ano yun, Liam? Tanong ko. Pilit na hinahaplos ang kanyang kamay para sa kaunting ginhawa. Huminga siya ng malalim, at parang ang oras ay tumigil. Isa, may natuklasan ako. At hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo. Ang kanyang tinig ay nanginginig, at sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Ano yun, Liam? Ulit kong tanong. Ngayon ay mas kinakabahan. Ang mga mata ko ay puno ng tanong at takot. Kasunod ng katahimikan, sinabi niya, ang sakit mo, Isa. May posibilidad na hindi ito ang iniisip natin. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ang mga salitang iyon ay tila kumakatok sa pinto ng isang bagong pag-asa. Paano? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa maaaring kahulugan ng kanyang mga salita. May natuklasan ang mga doktor. Isa, may natuklasan silang hindi pangkaraniwang sel sa katawan mo. Hindi ito cancer, kundi isang bihirang kondisyon na maaaring magamot. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa, ngunit naroon pa rin ang takot at pag-aalinlangan. Ang balitang iyon ay parang isang bombang sumabog. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong impormasyon. Sa isang banda, naroon ang pag-asa na maaaring gumaling ako. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang pag-aalinlangan sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit bago ko pa man lubos na maiproseso ang lahat, may dumating na hindi inaasahan. Isang tawag mula sa doktor ang nagbigay ng panibagong balita. Ang bihirang kondisyon na ito ay may panganib na hindi lang sa akin, kundi pati na rin kay Liam. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng mas mabigat na desisyon. Kung ang pagmamahal na ito ay tunay, paano kami magpapatuloy sa harap ng panganib para sa kanya? Ang aking puso ay nasa gitna ng isang laban. Ang laban sa pagitan ng pag-asa at pag-aalinlangan, ng pagmamahal at takot. Sa likod ng sakit, nariyan pa rin ang pagmamahal. Ngunit ngayon ay may bagong tanong. Hanggang saan ang kaya naming isakripisyo para sa isa't isa? Sa kabila ng lahat ng nangyari sa nakalipas na mga buwan, hindi ko pa rin maialis sa isip ko ang kakayahan ni Arman na manatiling matatag sa kabila ng sakit na dinaranas ko. Minsan ay napapaisip ako kung paano niya nagagawang ngumiti sa harap ng mga pagsubok na tila walang katapusan. Sa bawat pagbisita niya sa ospital, sa bawat mahigpit na yakap at sa bawat bulong na kaya natin to, nararamdaman ko ang tibay ng kanyang pagmamahal. Isang pagmamahal na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay ay tila naglalagay ng liwanag. Ngunit sa araw na ito,
Habang nakahiga ako sa malamig na kama ng ospital, nararamdaman ko ang kakaibang pag-aalala. Hindi ko alam kung ito ba'y dulot ng gamot o ng pakiramdam na may hindi pangkaraniwang nangyayari. Dumalaw na naman si Arman, tulad ng dati, dala ang aking paboritong bulaklak, mga rosas na may halimuyak na nagpapagaan sa aking pinagdadaanan. "Kamusta ang pakiramdam mo noong ngayon?" tanong niya, habang inaayos ang mga bulaklak sa tabi ng aking higaan. "Mas maayos naman," sagot ko, kahit alam kong hindi ito ang buong katotohanan. Alam ni Arman na may mga sandali na ang sakit ay tila hindi ko na kaya, ngunit pilit kong ipinapakita sa kanya na ako'y lumalaban. Habang kinakausap niya ako tungkol sa mga plano namin kapag ako'y gumaling na, biglang bumukas ang pintuan ng silid at pumasok ang doktor. May dala siyang folder na tila mabigat sa kanyang kamay. Napansin ko ang seryoso niyang mukha at ang pag-aalalang bumabalot sa kanyang mga mata. "May kailangan po tayong pag-usapan," sabi ng doktor, na tila nag-aalangan, bago tumingin kay Arman. Naramdaman ko ang pag-aalala ni Arman sa paghawak niya sa aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbibigay sa akin ng lakas na harapin ang anumang sasabihin ng doktor. "Sa mga huling pagsusuri," patuloy ng doktor, "may nakita kaming pagbabago sa iyong kondisyon at may kailangan tayong pagdesisyonan." Ang mga salitang iyon ay parang mga bomba na bumagsak sa aking isipan. Pagbabago? Pagdesisyon? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam kung paano ko nagawang manatiling kalmado habang iniisa-isa ng doktor ang mga bagong impormasyon. Ang nagbabagong resulta ng aking mga pagsusuri ay nagdulot ng bagong pag-asa, ngunit may kasamang takot. Ang mga bagong gamot na maaaring makatulong sa akin ay mga ngailangan ng mas masusing pag-aalaga at mas mahaba pang oras ng gamutan. Ngunit ang tunay na sorpresa ay nang ibunyag ng doktor na may bagong eksperimento sa ibang bansa na maaaring magbigay ng mas tiyak na lunas sa aking sakit. Isang oportunidad na bihira lamang dumating, ngunit nangangailangan ng paglalakbay at pananatili sa ibang bansa ng matagal. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Arman ang tungkol dito. Alam ko ang sakripisyo na kailangan naming gawin. Ang pisikal na distansya, ang mga alalahanin, ang posibilidad na hindi ito magtagumpay. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-unawa at pag-asa. "Anong iniisip mo?" tanong niya, na tila binabasa ang aking iniisip. "Takot ako, Arman," sagot ko, nang hindi na nagdalawang isip. "Takot akong lumayo, takot sa hindi tiyak na resulta, pero alam kong ito ang kailangan kong gawin." Hinawakan niya ang aking mga kamay ng mas mahigpit, na parang sinasabi niyang hindi niya ako bibitawan kahit ano pa ang mangyari. "Kung ito ang kailangan para gumaling ka, handa akong suportahan ka, kahit gaano pa kahirap." Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Alam kong hindi ko ito kayang harapin ng mag-isa, ngunit sa bawat hakbang, naroroon si Arman. Hindi bumibitaw, hindi nagdadalawang isip. Ngunit habang pinag-uusapan namin ang mga plano para sa paglalakbay, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang lihim na hindi ko pa nasasabi kay Arman. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat. Pagkaraan ng ilang oras na pag-uusap, nagpasya akong sabihin sa kanya ang tungkol sa lihim na iyon. Ngunit bago ko pa man mabuksan ang usapan, dumating ang tawag mula sa ospital. Isang tawag na nagbukas ng bagong kabanata, ngunit sa parehong oras ay naghatid ng mas mabigat na pasanin. "Arman," sabi ko, pinipilit ang sarili kong maging matatag. "May kailangan kang malaman." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng mundo na tila bumagsak sa aking balikat. Ang lihim na matagal ko nang itinatago ay kailangan ng ilantad, at hindi ko alam
kung ano ang magiging reaksyon ni Arman. Sa likod ng sakit na ito, nandoon pa rin ang pagmamahal. Ngunit ang pagmamahal bang ito ay sapat para harapin ang bagong pagsubok na aming haharapin? Hindi ko na mabilang kung ilang araw na akong nakahiga sa kama na ito. Tila isang bilangguan ng aking sariling katawan. Ang sakit na dulot ng aking karamdaman ay parang alon sa dalampasigan. Minsan mahina, minsan malakas, ngunit patuloy na bumabalik. Sa kabila ng lahat, nariyan si Miguel, palaging nandyan para sa akin, hindi bumibitaw. Saksi siya sa bawat iyak, sa bawat pagdaing. Minsan naiisip kong siya ang tunay na nagdadala ng sakit na ito, hindi ako. Siya ang umako ng lahat ng hirap, kahit na hindi niya ito kailangan gawin. Isang umaga, gising na ako bago pa man sumikat ang araw. Ang mga ulap ay tila kumot ng kalangitan. Nagtatago sa liwanag ng araw. Nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan. Ang paghinga ni Miguel sa tabi ko ay marahan, parang musika sa gitna ng kalungkutan. Sa mga ganitong sandali, naalala ko ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Siya ang dahilan, si Miguel, ang kanyang pagmamahal na walang kapantay. Mahal, bulong niya habang hinahaplos ang aking buhok. Ano ang iniisip mo? Ngumiti ako, kahit na mahina. Iniisip ko kung paano mo ako natitiis araw-araw. Tumawa siya, isang tawa na puno ng pagmamahal. Natitiis, mahal. Hindi ito pagtitiis, ito ay pagmamahal. Ang mga salitang iyon ay tila balsamo sa aking sugatang kaluluwa. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa. Ang pag-asang hindi ko naisip na kaya ko pang maramdaman. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata, hindi niya maitatago. Alam kong mahirap ito para sa kanya, ngunit hindi siya bumitaw. Sa araw na iyon, nagpasya akong maglakad-lakad sa hardin kasama si Miguel. Kahit na mahina ang aking katawan, pilit kong pinilit ang sarili ko. Hawak ang kanyang kamay. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad, ang tibok ng kanyang pulso na tila sinasabi sa akin na hindi ako nag-iisa. Habang naglalakad kami, hinayaan kong ang mga bulaklak ang magbigay kulay sa aking mundo. Ang mga rosas na pula, ang mga daisies na dilaw, lahat sila ay parang sumisigaw ng buhay. Ngunit sa gitna ng kagandahan, may isang bagay na nagbago. Bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Ang mundo ay umiikot sa paligid ko. Naramdaman ko ang pag-aalala ni Miguel, ang kanyang pagkataranta. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bumagsak ako sa lupa, nawalan ng malay. Nagising ako sa ospital. Ang amoy ng gamot ay tila bumabalot sa akin. Sa tabi ng kama, si Miguel, ang kanyang mga mata ay pula, tila hindi natulog. Mahal, nandito ka na. Bulong niya, puno ng pag-aalala at pagmamahal. Anong nangyari? Tanong ko, kahit na alam kong alam na niya ang sagot. Nag-collapse ka sa hardin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Natakot ako. Natakot akong baka mawala ka sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang takot ay aking takot din. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na nagbago. May kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Mahal, may kailangan akong sabihin sa'yo. Anya, ang kanyang boses ay puno ng kaba. May bago akong nalaman habang wala ka. May pag-asa pa. May bagong treatment na pwede nating subukan. Ang pag-asa ay isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa likod ng pag-asa, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ano ang kapalit ng pag-asang ito? Ano ang kailangan naming isakripisyo para sa pagkakataong ito? Bago pa ako makapagsalita, pumasok ang doktor, dala ang mga papeles. Miguel, gusto kitang kausapin tungkol sa treatment na ito. May mga risk, alam mo yan. Kailangan nating pag-isipan ito ng mabuti. Habang nag-uusap sila, ang isip ko ay naglalakbay
sa mga posibilidad. Ang pag-asang ito ay isang regalo, ngunit ito rin ay isang pagsubok. Sa likod ng pag-asa, nariyan pa rin ang takot. Ang takot na baka hindi ito magtagumpay. Ang takot na baka ito ang maging huling pagkakataon. Ngunit sa kabila ng lahat, si Miguel ay hindi bumitaw. Sa kanya, natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko kahit na anong hirap ang dumaan. Sa likod ng sakit, nariyan pa rin ang pagmamahal. Ngunit sa likod ng pagmamahal, may isang bagay na hindi ko pa natutuklasan. Isang lihim na magbabago sa lahat. Sa susunod na araw, sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang desisyon na magbabago sa aming kapalaran magpakailanman. Sa mga sandaling ito, nararamdaman kong tila dumadaloy ang oras ng mas mabilis kaysa dati. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang segundo lamang sa akin. Ang sakit na unti-unting sumisira sa aking katawan ay patuloy na nagiging bahagi ng aking araw-araw na pamumuhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, narito pa rin siya. Si Alex, ang lalaking hindi bumitaw. Isang umaga, habang nakaupo ako sa beranda, tinatanaw ang mga ulap na tila naglalaro sa kalangitan, naramdaman ko ang presensya ni Alex sa tabi ko. Walang salitang namutawi sa kanyang labi, ngunit sapat na ang kanyang pagyakap upang ipaalam sa akin na hindi ako nag-iisa. Sa mga ganitong pagkakataon, naiisip ko kung paano niya nagagawang manatili sa kabila ng pagod at hirap na dulot ng aking kalagayan. Ang kanyang debosyon ay isang misteryo sa akin, isang palaisipan na hindi ko kayang lutasin. Anong iniisip mo? Tanong niya, na may tinig na puno ng lambing at pag-aalala. Iniisip ko lang kung paano mo nagagawang magtiis. Sagot ko, pilit na pinipigilan ng pagluha. Hindi ko alam kung paano mo pa ako natitiis. Ngumiti siya, at sa ngiting iyon ay tila nawala ang lahat ng aking pangamba. Mahal kita, Mia. Hindi ko kailangan ng dahilan para manatili. Sapat na sa akin ang maparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Ang mga salitang binitiwan ni Alex ay nagsilbing gamot sa aking kaluluwa. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinaranas ng aking katawan, ang kanyang pagmamahal ay isang pag-asa na nagbibigay lakas sa akin upang ipagpatuloy ang laban. Sa bawat araw na dumadaan, unti-unti kong natutunan na hindi ko kailangang mag-isa sa laban na ito. Habang lumilipas ang mga linggo, nararamdaman kong tila bumibigat ang pasanin. Ang aking kalagayan ay tila lumalala at sa bawat araw na dumadaan, unti-unti kong nararamdaman ang panghihina ng aking katawan. Ngunit sa kabila nito, patuloy ang pag-aalaga ni Alex. Lagi siyang nandyan, handang magbigay ng suporta, handang akuin ang bigat ng aking nararamdaman. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko inasahan. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, narinig ko ang mahina niyang pag-iyak. Hindi ko alam kung anong gagawin, paano ko siya aaluin. Sa kabila ng aking kalagayan, nararamdaman ko ang bigat na dinadala niya. At sa sandaling iyon, naisip ko na ang sakit na nararamdaman ko ay hindi lamang pala para sa akin. Ito'y para rin sa kanya, sa taong patuloy na nagmamahal sa akin sa kabila ng lahat. Alex, mahina akong tawag sa kanya. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Lumapit siya sa akin at sa kanyang mga mata ay naroon ang pag-aalala, ang sakit na hindi niya maitatago. Mia, natatakot akong mawala ka. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang lalim ng kanyang pagmamahal, ang takot na dulot ng posibilidad na ako'y mawala. At sa sandaling iyon, naisip ko na marahil ay oras na upang ipakita sa kanya ang isang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang itinatago. Alex, may gusto akong sabihin sa'yo. Simula ko, pilit na pinipigilan ang pagluha. May lihim akong matagal ko nang itinatago. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha, ang kanyang paghahanda
sa kung anumang sasabihin ko. Ano yun, Mia? Huminga ako ng malalim, pinilit na palakasin ang loob ko. Bago pa man tayo magkakilala, may isa akong lihim na hindi ko kayang ipagtapat. May isang bahagi ng aking nakaraan na patuloy na bumabalik. Isang bahagi na hindi ko kayang kalimutan. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha, ang kanyang pag-aabang sa mga susunod kong sasabihin. Anong ibig mong sabihin? May isang tao sa aking nakaraan, isang taong hindi ko kayang kalimutan. Bago kita makilala, may isang pag-ibig na hindi ko kayang kalimutan. At ngayon, sa bawat araw na kasama kita, ang alaala ng pag-ibig na iyon ay patuloy na bumabalik. Nakita ko ang sakit sa kanyang mukha, ang pag-aalinlangan na dulot ng aking revelasyon. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Mia, bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong niya, puno ng pag-aalala at pagkalito. Natakot ako, Alex. Natakot akong mawala ka. Ngunit ngayon, nararamdaman kong kailangan mong malaman. Kailangan mong malaman para maintindihan mo kung bakit minsan ay tila naliligaw ako sa aking damdamin. Sa sandaling iyon, naramdaman kong tila nawala na ang bigat na matagal ko nang dinadala. Ngunit sa kabila ng pag-amin ko, nararamdaman ko ang takot na dulot ng posibilidad na mawala si Alex. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang sakit na aking dinaranas ay hindi lamang pisikal. Ito'y sakit na dulot ng takot na mawala ang taong patuloy na nagmamahal sa akin. Sa kabila ng lahat ng aking pagkukulang. Habang nakatingin sa kanya, naramdaman ko ang pag-alinlangan, ang tanong sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin ang pag-asa. Ang pag-ibig na patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. At sa sandaling iyon, naisip ko na marahil ay hindi pa huli ang lahat. Marahil ay may pag-asa pa. Marahil ay may pagkakataon pa para sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabalik sa aking isip. Hanggang kailan kaya niya akong kayang mahalin? Sa kabila ng lahat ng sakit at lihim na aking dinaranas, sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Parang isang malalim na hukay ang aking dibdib, puno ng kirot at pagkabahala. Sa kabila ng lahat, si Daniel ay naroon pa rin. Hindi bumibitaw, palaging nasa tabi ko. Sa kanya ko natagpuan ang isang uri ng pagmamahal na hindi ko inakalang mararanasan ko sa ganitong panahon ng aking buhay. Isang makulimlim na hapon nang magpasiya kaming maglakad-lakad sa hardin ng ospital. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang mundo na puno ng pag-asa. Hinawakan niya ang aking kamay at sa bawat hakbang, ramdam ko ang init ng kanyang palad, isang paalala na hindi ako nag-iisa sa laban kong ito. Alam mo ba, hindi ko talaga nakikita ang sarili ko na nagmamahal ng ganito. Sabi niya habang naglalakad kami sa makipot na daan. Napatingin ako sa kanya. Sinusubukang hanapin ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Noong una kitang nakilala, hindi ko inakalang magiging ganito kahalaga ang bawat sandali. Hindi ko maiwasang mapangiti. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, sa kabila ng kawalang katiyakan ng aking kalagayan, naroon si Daniel, nagbibigay liwanag sa madilim kong mundo. Salamat, Daniel. Ang tangi kong naisagot, kasabay ng pagtulo ng luha sa aking pisngi. Naalala ko ang mga araw na mag-isa lang akong nakikipaglaban. Ang mga gabing walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. At ngayon, narito siya, ang aking sandigan, ang nag-iisang taong hindi bumitaw. Habang patuloy kaming naglalakad, napansin ko ang mga bulaklak na tila nagsasayaw sa hangin. Ang bawat kulay, bawat paggalaw, ay tila nagsusumigaw ng pag-asa. Sa gitna ng sakit, natutunan kong pahalagahan ang mga maliliit na bagay na dati ay hindi ko binibigyan ng pansin. Dina, may kailangan kang malaman, sabi ni Daniel
Bigla niyang hininto ang paglalakad at humarap sa akin. Sa kanyang mga mata, may isang uri ng determinasyon na hindi ko pa nakita dati. May sinubukan akong paraan para makatulong sa iyo. Naguluhan ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na inuunawa ang kanyang mga salita. May isang eksperimento na ginagawa sa ibang bansa. Isang bagong paraan ng paggamot na maaaring makatulong sa kalagayan mo. Paliwanag niya. Tila punong-puno ng pag-asa ang kanyang tinig. Matagal ko na itong pinag-aaralan at sa tingin ko, ito na ang pagkakataon natin. Hindi ko alam ang sasabihin. Ang ideya na may pag-asa pa, na may posibilidad na gumaling ako, ay tila isang sinag ng liwanag sa madilim kong mundo. Ngunit sa likod ng pag-asa, naroon ang takot. Takot sa hindi kilala, takot na baka mas lalo lang lumala ang aking kalagayan. Daniel, paano kung hindi ito gumana? Tanong ko. Puno ng pag-aalala ang aking tinig. Hinawakan niya ang aking muka, pinunasan ng luha sa aking pisngi. Dina, sa likod ng lahat ng ito, nariyan pa rin ang pagmamahal ko sa iyo. Anuman ang mangyari, hindi kita iiwan. Ang mga salitang iyon ang naging gabay ko. Sa kabila ng takot, sa kabila ng kawalang katiyakan, naroon ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagsuporta. Ang bawat hakbang, bawat desisyon, ay para sa akin, para sa amin. Isang linggo ang lumipas at pormal na naming sinimulan ang proseso para sa eksperimento. Sa bawat araw na dumadaan, naroon ang kaba, ang pag-aalala. Subalit sa bawat sandali, naroon si Daniel, ang aking lakas, ang aking pag-asa. Ngunit isang gabi, habang tahimik kaming nakaupo sa tabi ng bintana, biglang sumiklab ang isang bagong balita. Isang tawag ang dumating mula sa ospital. Isang tawag na nagbigay ng panibagong twist sa aming kwento. Dina, kailangan mong malaman ito, sabi ng doktor na kausap ni Daniel sa telepono. Hindi ko naintindihan ang lahat ng sinabi, ngunit ang bigat ng kanyang tinig ay sapat na para malaman kong may mahalagang bagay na nangyayari. Habang nag-uusap sila, ramdam ko ang tensyon sa paligid. Ang aking puso ay tila tumutibok ng mas mabilis. Ang kaba ay lalong tumindi. Nang matapos ang tawag, bumaling sa akin si Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Dina? Ang sabi niya, tila nag-aalangan. May bagong impormasyon tayong natanggap tungkol sa paggamot mo. May posibilidad na mas malaki ang epekto nito kaysa sa inaasahan natin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang balitang iyon. Sa likod ng sakit, sa likod ng pag-asa, naroon pa rin ang pagmamahal. Ngunit ngayon, may bagong pagsubok na kailangan naming harapin. Ang pagtatapos ng gabing iyon ay puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Ang mga tanong, ang takot, ang pag-asa, lahat ay naglalaro sa aking isipan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Daniel, ang aking ilaw sa dilim, hindi bumibitaw, hindi sumusuko. Sa likod ng sakit, nariyan pa rin ang pagmamahal. Ngunit sa likod ng pagmamahal, nariyan ang isang bagong hamon, isang cliffhanger na kailangang naming harapin sa mga susunod na kabanata ng aming buhay. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Ang araw kung saan ako'y nakaupo sa isang malamig na silid. Tanging mga puting kurtina lamang ang nakapaligid, habang ang makina sa aking tabi ay walang tigil sa pag-beep. Ang mga tunog na ito dati nagbibigay sa akin ng takot, ngunit ngayon, tila naging bahagi na sila ng aking araw-araw na buhay. Sa kabila ng tila, walang katapusang sakit, nariyan pa rin siya, si Adrian, ang tanging tao na hindi bumitaw. Minsan, naiisip ko kung ano ang kanyang iniisip habang siya'y nakaupo sa tabi ko, hawak ang aking kamay. Tuwing gabi, sa gitna ng katahimikan ng ospital, naririnig ko ang kanyang mga bulong, mga dasal na sana'y ako'y gumaling. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng lakas,
Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko siyang hinahangaan. Isang araw, habang kami magkasamang nakatingin sa labas ng bintana, bigla niyang binitiwan ang isang tanong na hindi ko inaasahan. "Anong gagawin mo kung bigla kang gumaling?" tanong niya. May naiyaing ngiti sa kanyang labi, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Napaisip ako. Sa totoo lang, hindi ko na naisip ang tanong na iyon matagal na. Parang ang sakit ko na ang naging mundo ko at ang ideya ng paggaling ay para bang isang malayong pangarap. "Siguro," sagot ko. "Babalik ako sa dati kong buhay. Magtatrabaho, maglalakbay, makikipagsapalaran." Tumigil ako sandali, saka nagpatuloy. "At syempre, kasama ka." Natawa siya ng bahagya, ngunit hindi ko pinalampas ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Alam kong hindi ito madali para sa kanya. Habang binabalikan ko ang mga alaala namin ni Adrian, hindi ko maiwasang maalala ang araw na nalaman ko ang aking sakit. Naging madilim ang lahat, at sa totoo lang, halos sumuko na ako. Ngunit si Adrian, siya ang nagsilbing ilaw sa aking landas. Hindi ko alam kung paano niya nagawang manatili, lalo na't wala kaming kasiguraduhan. Sa kabila ng lahat, nariyan siya, palaging handang damayan ako. Isang gabi, habang ako'y nagkukunwaring tulog, narinig ko ang usapan ni Adrian at ng doktor sa labas ng aking silid. "Gaano pa katagal?" tanong ni Adrian, at sa tono ng kanyang boses, dama ko ang pagod at pangamba. "Hindi natin masasabi," sagot ng doktor. "Ngunit may bagong treatment na maaari nating subukan." Nang marinig ko ito, hindi ko napigilang mag-alala. Alam kong lumalala ang aking kalagayan, at ang bagong treatment na iyon ay maaaring ang tanging pag-asa ko. Ngunit may bahagi sa akin na natatakot dahil alam ko ring hindi ito garantisado. Subalit, kung may isang tao na naniniwala, iyon ay si Adrian. Kinabukasan, habang kami naglalakad sa maliit na hardin ng ospital, binitiwan niya ang balita. "May bagong treatment daw," sabi niya. Pilit nang umiti. "Gusto mo bang subukan?" Natahimik ako. Naramdaman ko ang bigat ng desisyon sa aking mga balikat. Alam kong magiging mahirap ito, ngunit kung may pagkakataon, bakit hindi ko susubukan? "Oo," sagot ko. "Subukan natin." Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, habang ako'y umaasa, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang umaga, habang inaayos ko ang aking buhok sa harap ng salamin, may napansin akong kakaiba. Isang maliit na sugat sa aking leeg, tila isang kagat ng lamok. Hindi ko ito pinansin noong una, ngunit habang lumilipas ang mga araw, ito'y unti-unting lumalaki. Hindi ko ito sinabi kay Adrian, ayokong mag-alala siya. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, habang iniisip ko ang sugat na yon, unti-unti akong nababalisa. Hanggang sa isang araw, habang kami magkasamang nag-aalmusal, bigla siyang nagtanong, "Napansin ko yung sugat sa leeg mo. Kumusta na yon?" Nabigla ako. Hindi ko akalaing mapapansin niya. "Ah, ewan ko. Baka kagat lang ng lamok," sagot ko. Pilit nang umiti. Ngunit sa loob-loob ko, hindi ko mapigilang mag-isip. Ano nga ba ito? Sa mga sumunod na araw, hindi ko maiwasang masdan ang sugat sa harap ng salamin. Lumalaki ito, at may kung anong pakiramdam na tila hindi tama. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, bigla kong naalala ang mga kwento ng aking lola tungkol sa mga bagay na hindi maipaliwanag, mga sakit na dulot ng hindi nakikitang nilalang. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, naramdaman ko ang pagod sa aking katawan. Tila isang malaking pasanin na hindi ko maalis. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang magtanong. Sa likod ng sakit na ito, may mas malalim pa bang dahilan? At paano kung ang sugat na ito ay hindi basta sugat lamang? Sa gabing iyon, habang nakahiga, narinig ko ang mahinang tawag mula sa labas ng bintana.
Isang bulong na tila nagmumula sa kadiliman. Pumikit ako, pilit na binabaliwala ang takot na bumabalot sa akin. Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. Sa likod ng aking sakit, may lihim na naghihintay na mabunyag. Sa bawat pagpatak ng ulan sa bubong ng ospital, para bang sinasabayan nito ang hindi ko mapigilang pagluha. Isang linggo na mula nang makonfine ako. Ang mga puting pader ng kwartong ito'y parang unti-unting nagsisikip habang ako'y nakahiga sa kama. Nakakabit pa rin ang mga tubo sa aking katawan. Ilang beses na akong nakaramdam ng pagod, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal. Ngunit sa kabila ng lahat, nariyan pa rin si Daniel, ang lalaking hindi bumitaw. Naaalala ko pa ang unang araw na pumunta siya dito. Bit-bit ang paborito kong daisies, ngumiti siya sa akin na para bang walang kahit ano ang nagbago. "Kumusta ka?" Tanong niyang puno ng pag-aalala, habang ako'y pilit na ngumingiti para itago ang sakit. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa iyon. Paano niya nagagawang magpanggap na ang lahat ay maayos pa rin, kahit na pareho naming alam na isa itong malaking kasinungalingan. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalong lumalalim ang koneksyon namin ni Daniel. Hindi niya ako iniwan kahit na ilang beses ko nang sinabing maaari siyang umalis kung gusto niya. "Hindi kita iiwan," sagot niya palagi, na para bang isang pangakong kanyang pinanghahawakan. Sa mga simpleng araw na magkasama kami, napagtanto kong hindi lamang ako ang umaasa sa kanya. Umaasa rin siya sa akin, sa aming munting mundo na kahit papaano'y nagbibigay kulay sa aming mga pusong unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Isang gabi, habang tahimik na nag-uusap kami, biglang sumagi sa isip ko ang mga tanong na matagal ko nang kinikimkim. "Daniel, paano kung hindi na ako gumaling?" Tanong ko, habang ang boses ko'y nanginginig sa kaba. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay, marahan at puno ng pagmamahal. "Hindi ko alam," sagot niya, nang may katapatan sa kanyang mga mata. "Pero kahit ano pa ang mangyari, andito lang ako." Naglalaro sa aking isip ang mga posibilidad, ang mga kinabukasang hindi ko na maaaring masaksihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon si Daniel, pinipiling manatili sa tabi ko. Sa kanyang mga mata, nababanaag ko ang tapang na tila nagmumula sa pagmamahal na hindi ko lubos na maunawaan. Alam kong nasasaktan din siya, ngunit pilit niyang hinaharap ang lahat ng ito para sa akin. Habang patuloy na lumalalim ang gabi, biglang nagkaroon ng hindi inaasahang pag-ikot ng mga pangyayari. Isang tawag ang natanggap ni Daniel mula sa kanyang telepono. Nang makita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, alam kong may masamang balita. Nanatili siyang kalmado, ngunit ang mga kamay niya'y bahagyang nanginginig habang kausap ang nasa kabilang linya. Pagbaba niya ng tawag, tinitigan niya ako ng matagal bago siya nagsalita. "May kailangan akong ayusin," sabi niya. At kahit hindi niya ito sabihin, alam kong may kinalaman ito sa pamilya niya. "Babalik ako agad, promise." Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Isang lungkot na hindi niya maitatago. Hindi na ako nagtanong pa. Alam kong sa pagkakataong ito, may sarili rin siyang laban na kailangan niyang harapin. Naiwan akong mag-isa sa kwartong iyon. Ang mga alaala ng mga huling sandali naming magkasama ay naglalaro sa aking isipan. Habang nakatingin ako sa kisame, napagtanto ko na ang sakit na nararamdaman ko ay tila mas lumalala sa kanyang pagkawala. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili sa akin ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salitang puno ng pag-asa. Ngunit paano kung hindi siya bumalik? Paano kung ito na ang huli naming pagkikita? Sa isip kong puno ng pangamba, isang ideya ang unti-unting nabubuo. Minsan, sa likod ng sakit, nariyan ang paghahanap ng kasagutan.
Isang kasagutan na maaaring nasa mga lihim na hindi ko pa natutuklasan. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang nurse. May dalang mga resulta ng huli kong tests. "Good evening!" bati niya, ngunit may kakaiba sa kanyang tono. Habang binabasa ko ang kanyang ekspresyon, biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Sa kanyang mga mata, may isang lihim na tila nagkukubli, isang lihim na maaaring magbago sa aking buong pagkatao. At sa sandaling iyon, tumigil ang mundo. Ano kaya ang dala ng papel na iyon? Ano ang lihim na kanyang inilihim sa akin? Isang dagok na hindi ko inaasahan, isang twist na magbibigay daan sa bagong kabanata ng aking buhay. Sa paglipas ng mga araw, tila lalong bumibigat ang bawat hakbang ko. Ang mga dingding ng ospital ay naging saksi sa bawat pagluha ko. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili si Adrian sa aking tabi. Hindi ko maintindihan kung saan niya hinuhugot ang kanyang lakas. Sa tuwing magigising ako mula sa masamang panaginip na hatid ng aking sakit, siya ang unang nakikita kong bumabati sa akin ng pangiti. Isang ngiting nagpapagaan sa bigat ng aking nararamdaman. Isang umaga, habang naglalakad kami sa hardin ng ospital, napansin kong tila may nais siyang sabihin. Mukhang may bumabagabag sa kanya. "Adrian, may problema ba?" tanong ko. Pilit na iniintindi ang kanyang mga mata na tila may itinatago. "Claire, may kailangan akong ipagtapat sa'yo," sagot niya, habang inilalakad ako papunta sa isang bench na nakatago sa likod ng mga puno ng akasya. Naupo kami at hinawakan niya ang aking mga kamay. Ramdam ko ang lamig ng kanyang mga palad. "Ano yun, Adrian?" tanong ko. Kahit na sa kaloob-looban ko ay may kaba. Alam ko na sa likod ng bawat mabuting balita ay may kapalit na hindi ka nais-nais. "Claire, alam kong matagal nang hindi malinaw ang lahat sa'yo. Sa kabila ng iyong kalagayan, nanatili kang matatag, pero kailangan mong malaman ang totoo." Simula niya habang unti-unting bumibitaw ng malalim na hinga. Nagtaka ako sa kanyang mga sinabi, ngunit hinayaan ko siyang magpatuloy. "Nang malaman ko ang tungkol sa iyong sakit, hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi kita kayang iwan." Nandito na naman kami sa puntong ito. Palagi na lang niyang sinasabi sa akin na hindi niya ako iiwan, kahit na sinabi ko sa kanya na mas mabuting magpatuloy na lang siya sa buhay niya. Ngunit sa pagkakataong ito, may iba sa kanyang tinig. "May isang bagay akong ginawa, Claire. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat," dagdag niya, tila nag-aalinlangan pa rin. "Ano yun, Adrian?" tanong ko ulit. Ngayon ay hindi na maitago ang kaba sa aking boses. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang orasan na bumibilang pababa. Nag-apply ako para sa isang clinical trial na maaaring makatulong sa iyong kalagayan. Isa itong bagong treatment na sinusubukan pa lang, pero may mga positibong resulta. Kailangan mong sumailalim sa isang serye ng mga pagsusuri para malaman kung kwalipikado ka. Paliwanag niya, habang tila lumuluwag ang kanyang pagkakahawak sa aking mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Pag-asa ba ito? O isa na namang kalbaryo? Sa isang banda, may kislap ng pag-asa. Ngunit sa kabilang banda, may takot sa posibilidad ng kabiguan. "Adrian, bakit mo ito ginawa nang hindi mo man lang ako tinanong muna?" tanong ko. Hindi na maitago ang pag-aalala sa aking tinig. "Claire, ginawa ko ito dahil mahal kita. Hindi ko kayang panoorin kang unti-unting nawawala nang hindi man lang sumusubok. Alam kong may panganib, pero handa akong harapin iyon kasama mo." Sagot niya, seryoso ang kanyang mga mata. Nagpatuloy ang katahimikan sa pagitan namin habang iniisip ko ang lahat ng sinabi niya. Alam kong ginawa niya ito nang may mabuting intensyon, ngunit hindi ko mapigilang makaramdam ng pangamba. Sa gitna ng aming katahimikan, isang nurse ang lumapit sa amin. "Miss Claire,
kailangan na po nating bumalik sa loob para sa inyong susunod na appointment, sabi niya ng may paggalang. Tumayo ako at hinawakan ang mga kamay ni Adrian. Sasama ako, Adrian. Gagawin ko ito, sabi ko, habang sinisikap na maging matatag ang aking tinig. Ngunit bago kami tuluyang makabalik sa loob, may isang bagay na pumasok sa aking isipan. Adrian, paano mo nalaman ang tungkol sa trial na ito? Tanong ko, palihim na umaasang makakahanap ng kasagutan. Ngumiti siya, ngunit bago siya makasagot, isang mensahe ang dumating sa kanyang telepono. Agad niyang binasa ito at ang kanyang mukha ay biglang nagiba ng ekspresyon. Claire, may kailangan akong ayusin. Maghintay ka sa loob, babalikan kita, sabi niya, agad na tumayo at naglakad palayo. Naiwan akong nagtataka, puno ng katanungan at kaba. Sa likod ng kanyang pagmamahal, ano kaya ang lihim na itinatago ni Adrian? Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong parang unti-unting nauubos ang bawat patak ng oras na mayroon ako. Ang mga pader ng ospital ay tila naging saksi sa bawat luha at ngiting pilit kong inilalabas, habang unti-unting bumibigat ang pakiramdam ng aking katawan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ako nag-iisa. Nariyan si Marco, ang lalaking hindi bumitaw. Siya ang naging ilaw ko sa gitna ng dilim. Mula nang malaman ko ang aking karamdaman, hindi ko inakala na darating ang araw na ito. Ang araw na mararamdaman ko ang takot na hindi ko maipaliwanag. Ang sabi ng mga doktor, may pag-asa pa raw, ngunit sa bawat pagsusuri at gamutan, tila ba nawawala ang liwanag na iyon. Ngunit si Marco, siya ang nagsisilbing alaala ng pag-asa. Hindi niya ako iniwan kahit sa mga sandaling ako mismo ay nawawalan na ng pag-asa. Alam mo, sabi ni Marco, habang hawak ang aking kamay. Hindi ko hahayaang mawala ang liwanag sa mga mata mo. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin, pero nandito lang ako. Ngumiti ako kahit mahina. Dahil sa mga salitang iyon, naramdaman kong kahit papaano ay may dahilan pa akong lumaban. Hanggang sa isang araw, habang kami magkasama sa maliit na hardin ng ospital, may isang bagay na hindi ko inaasahan ang sinabi ni Marco. May plano akong sorpresa para sa'yo, sabi niya. May kislap sa kanyang mga mata. Pero, kailangan mo munang magpalakas para magawa natin ito. Nagtataka ako, pero may bahagi ng aking puso ang nagsasabing magtiwala. Ano ba yung plano mo? Tanong ko, pilit na umaasa. Hindi ko muna sasabihin, pero ito'y isang bagay na alam kong magpapasaya sa'yo. Sa mga sumunod na araw, iyon ang naging inspirasyon ko. Kahit pa mahirap ang aking kalagayan, pilit kong nilalabanan ang sakit. Kapag bumibisita si Marco, palaging may dala siyang mga kwento at mga larawan ng mga lugar na gusto naming puntahan. At sa bawat pag-uusap namin, unti-unti kong nararamdaman na bumabalik ang lakas ko. Hanggang sa dumating ang araw na tinutukoy ni Marco. Isang umaga, habang ako'y nagmumuni-muni sa bintana ng aking kwarto, biglang pumasok si Marco kasama ang ilang mga kaibigan at pamilya. Lahat sila'y may ngiti sa kanilang mga labi at may dala silang mga bulaklak at lobo na puno ng kulay. Ano to? Tanong ko habang nagtataka. Sorpresa! Sagot ni Marco, sabay hawak ng aking kamay. Dahil kahit anong mangyari, gusto kong maalala mo na sa likod ng sakit, nariyan pa rin ang pagmamahal. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, biglang may tumunog na alert mula sa aking bedside monitor. Nagulat ang lahat. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga mukha ng pag-aalala. Ang mga nurse ay dali-daling pumasok at ako'y dinala sa isang emergency room. Ang mga sumunod na sandali ay tila naging alon ng mga emosyon, takot, pag-aalala at pag-asa. Habang ako'y nakahiga sa isang stretcher, pilit kong hinahanap ang mukha ni Marco sa gitna ng kaguluhan. Sa mga huling sandali bago ako mawalan ng malay,
Nakita ko siyang nakatayo sa isang sulok. May luha sa kanyang mga mata, ngunit pilit na ngumingiti. Tila ba sinasabi sa akin na huwag sumuko. At sa sandaling iyon, may naramdaman akong kakaibang init sa aking dibdib. Isang pakiramdam na tila sinasabi sa akin na hindi pa ito ang katapusan. Ngunit bago pa man ako tuluyang mawalan ng malay, may isang lihim na bumulong sa aking isipan. Isang lihim na hindi ko inaasahan. Na sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na matagal nang itinatago ni Marco. Isang bagay na magbabago sa lahat. Sa pagdilat ng aking mga mata, alam kong haharapin ko ang isang bagong umaga. Ngunit ang tanong, handa ba akong malaman ang katotohanan na maaaring magbago ng lahat? Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang pagod na bumabalot sa aking katawan. Ang sakit na dulot ng aking karamdaman ay tila nagiging bahagi na ng aking buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, narito pa rin si Lucas, ang aking matatag na kasama, ang aking ilaw sa madilim na daan na aking tinatahak. Nagsimula ang araw na ito tulad ng ibang araw. Nagising ako sa tunog ng mga ibon sa labas ng bintana at sa liwanag ng araw na pumapasok sa aming silid. Kahit na mahirap bumangon, naroon si Lucas, nakangiti at handang samahan ako sa bawat hakbang. Sa mga panahong hirap na hirap ako, siya ang nagbibigay lakas, ang nagpapaalala na may rason kung bakit patuloy akong lumalaban. Minsan, sa aming tahimik na mga pag-uusap, tinatanong ko siya kung bakit hindi siya bumibitaw. Sa dinami-dami ng pagsubok na dala ng aking sakit, mas madali sana para sa kanya na umiwas. Ngunit hindi siya kailanman nag-alinlangan. Ang pagmamahal, Maire, sabi niya sa akin minsan, ay hindi sumusuko sa hirap. Nariyan ito upang ipaglaban, upang itaguyod ang bawat isa sa gitna ng mga bagyo. Sa araw na ito, nagpasya kaming pumunta sa parke na malapit sa aming lugar. Matagal na akong hindi nakakapaglakad-lakad sa labas. Ngunit sinigurado ni Lucas na komportable ako sa wheelchair habang pinagmamasdan ko ang paligid. Ang hangin ay presko, at ang mga puno ay parang sumasayaw sa ritmo ng hangin. Nakikita ko ang mga bata na masayang naglalaro, ang mga magulang na nag-uusap, at ang mga magkasintahan na naglalakad ng magkahawak kamay. Mga simpleng bagay na minsang itinuring kong karaniwan, ngunit ngayon ay mahalaga sa akin. Habang naglalakad-lakad, biglang tumigil si Lucas. Mayre, may gusto akong ipakita sa'yo, sabi niya, at dahan-dahan niyang itinulak ang wheelchair patungo sa isang maliit na hardin. Doon, sa gitna ng mga bulaklak na nagkukumpulang kulay, ay may isang maliit na kahon. Tumingin ako sa kanya, naguguluhan ngunit may halong excitement. Ano kaya ang nasa loob ng kahon? Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon, at sa loob nito ay may isang simpleng kuwintas na may nakakabit na pendant na hugis puso. Ang pendant ay may ukit na mga salitang, "Sa likod ng sakit, nariyan pa rin ang pagmamahal." Ito, sabi ni Lucas, habang inaabot ang kwintas sa akin, ay paalala na kahit gaano kahirap ang ating pinagdadaanan, ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi matitinag. Habang hawak ko ang kwintas, pakiramdam ko ay biglang gumaan ang aking loob. Ang bawat salita ay tila bumubura sa mga takot at pag-aalinlangan na matagal ko nang kinikimkim. Napalitan ito ng pag-asa, ng paniniwalang sa likod ng sakit, may rason pa rin para umasa sa mas magandang bukas. Ngunit habang kami ay nag-uusap, napansin kong tila may kakaiba sa ekspresyon ni Lucas. Nagsisimula siyang magsalita, ngunit bigla siyang natigil. Maire, may kailangan akong sabihin sa'yo, anya, at naramdaman ko ang pag-aalala sa kanyang boses. Huwag mong ikagulat pero may natuklasan akong bagay na hindi ko inaasahan. Naguguluhan ako sa kanyang sinasabi. Ano itong bagay na kanyang natuklasan? Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, pag-aalala
takot, ngunit may halong katiyakan. Lucas, ano? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang aking puso ay biglang bumilis ang tibok. Huminga siya ng malalim, at sa kanyang mga mata ay naroon ang determinasyon. Maire, simula niya. Alam mo ang tungkol sa mga pagsusuring ginawa natin kamakailan para sa research sa iyong sakit? May natuklasan silang bago. Isang posibilidad na hindi pa natin napag-uusapan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat, at ang mundo ay tila huminto. Ano itong posibilidad na sinasabi ni Lucas? Sa likod ng sakit na ito, ay mayroon pa bang pag-asa para sa akin? Sa kabila ng pagmamahal na aming pinanghahawakan, ano ang magiging kapalaran namin sa hinaharap? Habang naroon kami sa gitna ng mga bulaklak, sa isang lugar na tila paraiso, biglang bumalot ang takot sa aking puso. Ngunit sa kabila nito, naroon si Lucas, ang aking karamay, ang aking kasama sa paglalakbay na ito, isang paglalakbay na puno ng pagsubok. Ngunit hindi kailanman nawawalan ng pagmamahal.